Sabi niya, gusto ko nang kunin yung pamilya ko, kaya lang hanggang ngayon daw, baon siya sa credit card niya, tapos may binabayaran siya sa sasakyan. Hindi niya makuha yung pamilya niya kasi wala pa siyang ipon, tapos puro utang pa yung credit card niya. Yun. Rinig ba? Ay. Gawa tayong video. Yun naman, di pa ako nag-change outfit. Kagabi lang kasi ako nag-video na isa eh. Ngayon, kakapi-kapi lang tayo. Nandito ako sa bago kong room. Hindi ko alam kung paano pa isi-set up. Kaya na magsabi kung okay lang yung ganitong setup. Hindi ko pa alam eh. Sabi nila, mag-i-spring na raw. Mag-i-spring. Nag-snow pa nga kagahapon eh. Tapos sa Wednesday yata, magma-minus 21 pa, magma-minus 20 pa. Lamig-lamig. Kanina lumabas ako. Ang kapal ng snow sa labas. Buti na lang meron kaming mga tagalinis dito sa tinutuluyan namin ngayon. Ano yan, automatic yan. Pagka may snow, yung sidewalk, lilinisin nila yon. Tapos pagka summer, spring, yung mga damo, sila na nagmo-mow niyan. Baga wala kang puproblemahin na ano. Actually, nung nandun naman ako kay Papa Bear, hindi rin ako yata. Mga 2 beses lang yata ako naglinis ng ano nila, nagplow ng snow eh. Kasi ano ba to? Ang kakapal na. Dito kasi, matik yan pagka nag-snow, no? Kaya maganda rito sa lugar na to eh. Na-excite na nga ang aking mga ang aking pamilya na pumunta rito eh. Sana raw, March pa lang pumunta na sila kung alam nila na ganito na yung tutuluyan. Hindi ko kasi sinasabi kung saan titira, saan ano. Dapat nga hindi ko pa muna iba-vlog to eh, yung kung saan kami tutuloy. Kaya lang, syempre saan ako magpe-pwesto mag-vlog, no? Saka para ibalita ko na rin sa inyo. Yun. Hindi, meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Yung ano ba to? Meron akong nakilala na na tropa natin. Hindi naman yata siya taga dito, taga Nipawa yata. Sabi niya, sana all idol, nakalipat ka na. Maganda na yung pwesto mo. Sabi ko, pwede ikaw saan? Ngayon daw, nasa basement pa rin siya, tapos hindi niya pa rin nakukuha yung family niya. Sabi ko, bakit? Ilang taon na yata siya na siya, lagpas 3 years na yata siya dito. Sabi niya hindi niya pa raw nakuha. Kasi gusto niya raw mag-spousal kasi hindi pa nga PR. Gusto niya raw mag-spousal, kaya lang ang problema, hindi niya makuha yung pamilya niya kasi baon siya sa utang ngayon. Yun yung problema ng karamihan ng mga kababayan natin, no? Yung lalo na pagka nasa community ka ng mga puro Pilipino. Alam mo naman, hindi naman maiiwasan yan na pagandahan kayo ng mga gamit, ganyan. Kung inggitan, yung pagkakunyari, meron ka nakita na, meron ganito. Mukhang kaya ko naman. Tapos bubuyuin ka pa na, kaya mo rin yan, bili ka na, ganun. Lalo na sa mga sasakyan, yung mga malalaking sasakyan. Nako, akala nyo lang maganda yan sa Facebook, yung ganyan. Hindi ko sinisiraan yung mga mga karamihan sa mga tropa ko, mga may sasakyan din. Ako lang yata ang walang sasakyan, Kaya lang yun nga, pagka yung nasagad-sagad ka, kasi marami rito yung tawag nila dito yung parang trap, yung credit card trap, mga ganyan. Mga sa credit mo kasi lahat yan naiipon, lahat ng mga ginagastos mo. Dati kasi, lagi ko sinasabi sa inyo, dati sa Pilipinas, di ba, sa opisina ako galing. Takot na ako sa mga credit card na yan. Lahat ng credit card yata dati nahahawakan ko nung nasa opisina pa ako nagtatrabaho. Kaya dito, parang takot na ako gumamit ng credit card. Kasi sa Pilipinas nga, maganda pa yung kasi hindi ka mahahabol ng mga credit card companies na yan, yung mga bangko na nagbigay sa'yo ng credit card. Dito kasi, lahat ng mga gastos nyo, tied up lahat sa sa credit score mo. Yung credit card mo, yung binili mo na sasakyan, yung inuupahan mo, basta lahat ng mga transaction na kumukuha ng pera, lahat yan naka-tied up sa credit score mo.
yung mga minamonthly mo ng mga ng mga kung ano-ano, lahat yan makaka-apekto yan sa credit score mo. Ang credit score kasi dito, parang sa US din, dati hindi ko maintindihan pag nanonood ako ng mga sitcoms, naririnig ko na yan. Ngayon ko lang siya na ganun pala ka-importante yung credit score dito. Kapag mababa pala ang credit score mo, hindi ka makagalaw. Kung kunyari, nandito na yung pamilya mo, hindi ka makakuha ng bahay kasi yun ang mga titignan nila pagka maglo-loan ka ng bahay dito. Kunyari, bibili ka ng bahay, bibili ka ng bagong sasakyan, basta lahat tinitignan yun. Kahit yung magre-rent ka lang, yung kunyari magre-rent ka, tinitignan din yung credit score na yan. Pagka mababa yung credit score mo, hindi ka nila i-approve. Ganun yun. Kaya mahirap yung mag-maintain ng credit score dito. Tulad nung nakakilala ko na kababayan natin. Sabi niya, gusto ko nang kunin yung pamilya ko, kaya lang hanggang ngayon daw baon siya sa credit card niya, tapos may binabayaran siya sa sasakyan. Hindi niya makuha yung pamilya niya kasi wala pa siyang ipon, tapos puro utang pa yung credit card niya. Kasi mahirap sumabak dito pagka yung kunyari dadalhin mo pamilya mo, tapos pagdating ng pamilya mo rito magtitipid ka. Yun yung ayoko, yun yung ayaw ko kasi parang ang ganda ng pinapakita mo sa Facebook di ba? Nandito ka mag-isa kasama mga tropa mo. Pag nagpo-post ka sa Facebook, ang gaganda ng mga pinupuntahan nyo, mga kinakainan nyo, yung lugar na ginagalaan nyo, magaganda. Akala nyo yun yung nakikita nyo lang sa Facebook, sa YouTube. Pero sa katunayan, baon pala sa utang, no? Hindi na makagalaw. Isipin nyo yung future. Kunyari, kukunin nyo na yung pamilya nyo. Pagdating nila dito, pagtatrabahuin mo na kagad sila yung yung asawa mo. Imbis na maganda, pa-enjoyin mo muna yung family mo rito na maramdaman nila yung kanadaman lang na pagdating dito, gagala kayo, kakain kayo sa masarap, ganyan. Saka yun yung magandang ipa-experience sa kanila kasi malaking sakripisyo na pupunta yung buong pamilya mo rito. Lalo na yung kunyari yung asawa ko, siya yung parang close siya sa family niya sa side niya. Na nasa Pangasinan, nasa Bulacan, nasa Laguna. Lagi yun, napupuntahan niya lang. Dito, pagka kinuha ko na sila, wala na siya tatakbuhan na ibang pamilya. Na, yung kunyari, may mga long weekend. Uuwi lang sila ng Bulacan, ganyan. Uuwi ng yung mga ganun ba. Kaya, mas maganda, pagdating nila dito, ipa-experience mo yung maganda. Na hindi sila nahihirapan, hindi mo sila tinitipid. Ito naman point of view ko lang this is just my honest opinion, no? Sa mga nangyayari, karamihan sa mga kababayan natin. Hindi lang naman to sa Canada nangyayari. Kasi akala mo kasi, sabi nga nila, pagka maliit yung sinasahod mo, mas maliit yung pera na nahahawakan mo, mas maliit yung problema mo. Kasi nga, konti lang yung binabudget mo na pera Ngayon, pagka lumalaki na yung yung sahod mo, akala mo mas makakaipon ka, hindi. Pasabay sa pagtaas ng pagkubra mo ng malaking pera, umaano rin yung lifestyle mo, nag-iiba din. Sumasabay ka na ngayon sa mga nakikita mo lang ng mga tropa mo na dating merong ganito, ngayon gusto ko na rin ng ganyan. Kaya lang ang problema mo nga dyan, yung yung pagmamanage mo ng expenses mo. Akala mo, nabili mo ngayon. Kasi kadalasan na bumabaon sa mga dyan, yung mga credit yung credit. Kasi akala mo maliit lang yan una. Patong ng patong yan. Hanggang sa makikita mo yan. Ito, experience ko to sa Pilipinas. Bili mo yan. 6 months to pay, 1 year to pay. Mura lang naman, kayang-kaya na sahod mo yan. Hanggang sa yung mga binibili mo na yun, nagpapatong-patong na. Yung mga maliliit na yun, nagpapatong-patong na. Ngayon, pagka monthly due na, hindi mo na alam kung saan mo nadadamputin yung ipambabayad mo sa mga yun. Puro ka na lang, yung yung minimum pay na lang yung binabayad mo. Yung
Yung dapat makabayad ka lang ng ganitong amount. Kaya lang problema mo, hindi nababawasan yung ano mo, yung principal mo. Sa interest na lang napupunta lahat ng binabayad mo. Ganun nangyari sa akin sa Pilipinas dati. Hanggang sa hindi mo na siya mabayaran, tinatawagan ka na ng mga collecting agency. Experience yan, shout out kay mama saka kay papa. Kasi tinatawagan ako sa bahay kasi tungkol nga yung sa utang ko sa credit card. Minsan pumupunta pa sila sa sa opisina, yung collecting agency. Pupunta yan, tatanungin ka kung nasaan ka. Halos araw-araw yun. Nakaka-stress. Doon kasi, yung ganun lang ang kaya nilang gawin, hindi ka nila pwedeng kasuhan. Dito sa Canada, mas mahigpit talaga sila rito. Ngayon, pagka hindi ka nakakabayad ng mga bilis mo, magpapile ka ng mga bankruptcy, yung mga ganyan, wala lang kwenta ang buhay mo rito, di ba? Kaya mas maganda, ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo, through my experience, i-manage nyo yung expenses nyo dito sa abroad. Akala nyo malaki yung sinasahod nyo, ganyan. Huwag nyong isasama yung kunyari, kaya naman yan sa overtime. Mahirap. Tulad yung ngayon, yung binabayaran ko na yung sa ticket. Kasi mahal yung ticket na binili ko para sa pamilya ko. Yun yung binabayaran ko na lang sa credit card. Lalo na ngayon, wala na kaming overtime. Balik sa normal na yata kami. Saan pa ako dadampot ng malaking pera para ipambayad doon, mga ganun. Hindi ka pwedeng mag-rely lang sa sahod mo at sa sa overtime. Hindi mo yan marirealize kagad yung nahihirapan ka na sa bayarin. Mararamdaman mo na lang yan pagka yung kunyari sahod. Saan ko dadamputin yun, saan ako kukuha ng pera. Wala lang, baka sabihin nyo paulit-ulit yung sinasabi ko, pero kasi nakakatakot na mangyari sa atin, lalo na nandito tayo sa ibang bansa. Okay lang, nasa Pilipinas, pwede ka dun mangutang ng pagka may mga kaibigan ka, ganun. Paano kung nandito ka sa lugar na na nasa foreign country ka? Wala kang masyadong kilala, wala kang pamilya, di ba? Nakasasandalan. Sasabihin na naman ng iba kong mga kasama, puro na lang negative si Brandon boy. Hindi lang to, para lang ma-heads up sa mga sa mga bago natin na mga kababayan na nag-abroad. Mahirap kasing mabaon talaga sa utang. Tulad nun, yung nakilala natin, hindi niya pa makuha yung pamilya niya. Walang pera. 'Di ba? Wala ka ng pera, sabi mo pang utang. Diyos ko. No? Yun lang. Mamaya yan, papasok na naman ako lang ngayon, Tuesday. Tama. Tuesday, February 27, no? Wala naman ako ibang maikwento Pagka nasa linya ako, ang iniisip ko lang kung anong pwedeng i-discuss Ito talaga mahirap sa paggawa ng mga video. Yung topic, kung anong itatopic mo. Pero ito, mukhang maganda naman to. Feeling ko makakatulong naman to sa mga kababayan natin na nasa abroad, no? Sabi nga nila, more money, more problem. Totoo yun. Kaya mas maganda manage your expenses, no? Yun lang, wala lang kayo ibang masabi. Yun na, paalam.